So ayan mga kahimas ang problema. Okay. So pwede naman yan steamer machine. Pero ang diskarte ko dyan pag sobrang dumi ay akin ng hinuhugasan. Hinuhugot ko yung buong sidings. Lahat ng sidings hinuhugot ko. Ayan. Ito, ayan, dumi din. Sa kabila, check natin. Passenger, back door, dumi din. Kabila, ayan, napakarumi din. Syempre yung tama ng ating mga, ayan, pag tayo nakasakay, yung dumi ng ating kamay ay dyan na iiwan. Ayan, madumi. Okay, so ayan, tutorial no, para sa mga baguhan. Papakita ko sa inyo paano magtanggal nitong sidings. Okay, sidings, unang una, yan, siyempre paganahin muna natin kung ano yung mga dapat na, kung ano yung mga nagana dyan. Atin mo na siyang paganahin. Siyempre hindi nyo na, kahit hindi nyo na paanda rin, basta umilaw lang yung gauge. Okay, check natin sa main kung nagana lahat ng bintana bago tayo magtanggal ng sidings para iwas troubleshooting, di ba? Iwas damay. Para iwas damay. Siyempre yung kanang bahagi ibaba natin. Ayun, okay siya. Angat na natin. Ayan, kanang bahagi. At driver side, baba natin. Okay, angat natin. So nagana siya. At syempre, ayan, sa likod ng driver, ayan, check natin. Okay, ayan, bumaba siya. So nagana siya. Angat na natin. Ayan, para sa mga baguhan na tutorial to, sample natin para hindi kayong baklas na baklas, mahirap yung hanap damay. At syempre yung kabila naman, likod ng passenger driver, baba natin. So nagana siya mga kahimas. Okay, so ano naman tayo, one by one. Siyempre yung driver side, okay naman, nagana yan, driver side. Yan, para sa mga baguhan, para hindi magkaroon ng aberya, ay double check nyo muna kung sakali kayo ay magbabaklas ng sidings. Yan, pagkanain na natin, check natin na nagana. Okay, nagana siya. Sa kabila naman tayo, check natin bago tayo magsagawa ng pagbabaklas. Mahirap magbayad, di ba? Okay, nagana po. Angat na rin. Okay, nagana. So kailangan after natin maglinis, magkabit nitong sidings, ganyan pa rin siya. Nagana pa rin one by one. At sa main ay nagana pa rin. Ayan. So nagana. Okay. Pintuan. Paklas tayo ng sidings panel. Washable naman siya. Pwede nyo siyang labhan. At bago nyo labhan niya, make sure na ingatan nyo itong sensor ng power window. Sa kabilang side, nabaklas ko na. Ayan. At dito, nabaklas ko na rin. Ayan. Okay. So, pakita ko to sa side na to. Dito kaya mag-uumpisa. Meron yan ditong tornilyo, syempre. At kailangan nyo syempre ng tools. Ayan. Meron yan sa online. Clip remover.
Style tools. So, meron pa yung lock sa loob. Okay. Kailangan na ng screw. Isa pa. At gagamit tayo ng plastic remover. Meron po niyan sa online, Lazada, meron po niyan, or Shopee. Then sikwatakin nyo lang paitaas na bahagi ang power window sensor panel. So tanggalin nyo, kailangan nyo yung sensor ng power window. Iwasan nyo na maputol yung harness. Iwasan nyo na mabasag or mabagsak, dahil ito ay gawa sa material piano block, okay, malutong na plastic. Tayo sa handle. Screw. Kaya syempre mag-uumpisa kayo sa ilalim. Gamit kayo ng plastic remover. Kailangan nyo lang pataas. Natin. Balikin lang itong kanya under. Para di maputol yung cable. So, eto na mga kahimas yung lahat ng sidings.
Atin siyang lalabhan harap at likod para mas magandang kalabasan ng ating trabaho. Ayan, marumi po. I-spray natin ng pressure water. Iwasan po ninyong ibagsak syempre ang mga sidings upang di masira o magasgas o mabasag. So ito na mga kahimas, yung kanyang sidings. Ayan. So ito kasi, kung itong harapan lang binasaan nyo or hinugasan nyo, mga 1 day lang yan. Ang ginawa ko kasi pati yung likod ay aking hinugasan. So meron siyang foam. Ayan. 1 to 2 days, mga 2 araw yung bago mo tuyo. Mas makapal kasi yung foam sa kabila. Okay? Optional, pwede kang gumamit ng blower para mas mapadali. Pero ako, ginagawa ko dyan ay yun, binibilid ko lang sa araw syempre. Ang gagawin ko sa rito ay ang interior detailing. So bali yun lang yung diskarte ko sa sidings. Yan, wala pa kasi ako gaanong dyan, tutorial ng sidings. Yan, para sa mga baguhan. Kanya po yung diskarte ko. Then kapag naman siya, wala siyang tela, ang ginagawa ko lang ang all-purpose cleaner or APC lang. Hindi ko na siya binabaklas. Ito kasi may tela tsaka sobrang dumi. Kaya kailangan ko gumamit ng pressure water. Yan. Sidings detailing. Then after nyan, pagtuyo nyan, syempre salpak. Pagkasalpak ko sa mga sa mga sidings, pagsalpak, apply ang kulit ng all-purpose cleaner para yung mga hinawakan ko ng kamay matanggal. Then sa mga dark color, yan, applyan ko yan ng mga dressing, pampakintab. Okay, or tinatawag ng mga Armor All BS1, pwede po yun. Ayan, para kumintab siya. Ito yung kanyang mga terminal socket sensor. Katulad ng sabi ko, ay ingatan ninyo to dahil ito ay malutong na bahagi ng pagka-plastic. Yan, iwasan ninyo na bumagsak or matapakan. Siyempre mawala na rin. Ito yung kasama rin yung mga kahimas sa paglilinis.
ano na yung mga kahimas, mga ano na yung mga last touch pag nakasalpak na. Ayan, siyempre ang kanyang mga sensor, ingatan ninyo, iwasan ninyo na maputol yung kanyang cable, at inyong pag isinalpak ninyo, make sure na tama, okay, para gumana yung kanyang power window. So ayan mga kahimas, tayo magkakabit na ng mga sidings. So tuyo na siya after 1.5 day dahil maaraw. Ayan, tuyo na siya dahil sa sikat ng araw. Okay, so make sure na yung sidings, harap at likod, yung kanyang tela or foam ay tuyo na bago nyo ikabit para mas maganda, diba? Para hindi bumaho sa loob, dahil pwede pa rin niya mag-case ng pagbaho ng loob ng sasakyan. Para sa mga baguhan, huwag kayong magkakabit ng basa dahil pwede yan bumaho sa loob, dahil si-circulate ka ng aircon sa buong loob. So ayan mga kahimas, no? Bago kayo magkabit ng sidings, ay linisin nyo rin to. Yan. Okay, linisin nyo rin para maganda kalabasan ng inyong trabaho. At meron niya mga butas, kailangan ma-center nyo dyan yung mga tox. Okay, dito yung kanyang tox. Ito siya mga kahimas. Ayan, kailangan ma-center nyo yan, okay, para ma-align. At bago nyo ikabit, syempre kailangan tuyo na tong kanyang tela, pati itong kanyang foam sa likod, kailangan tuyo na rin at malinis na rin syempre. Yan. Kung paano nyo tinanggal, ganoon lang din naman yun. Sakit lang naman, tsaka tornilyo. Napaka basic lang yung mga kahimas. Ayan mga kahimas, kabit na natin. Unahin nyo ito ang angle. Siyempre kung kanya bearings, ilabas nyo yung sensor, yung mga sensor. Ayan. Labas nyo yung sensor. Then itapat nyo yung mga tox sa mga butas bago kayo magtornilyo. So, gano'n lang mga kahimas. Then, balik ko na yung mga tornilyo niya, syempre. Kasi once na hindi nyo ito binalik, yung kanyang mga tornilyo, pag ito umaandar ng mga kahimas, maingay, nagbabibrate. Kaya pinakamainam balik niyo yung mga tornilyo. Sensor, kailangan may salpak na nyo na maayos. Ayan.
Then pwede naman mga kahimas, testing nyo muna bago nyo i-fix yung mga flarings. So dahil marunong na ako, alam ko na yung mga diskarte. At saka ano to eh, nag-ginawas ako. Hinugot ko kasi yung terminal socket ng battery, kaya hindi ko kaya paganahin ito sa ngayon, di ba? Para bukas siguro or mamaya paganahin ko. So eto na siya mga kahimas, after natin siya ikabit at linisan. Okay na ulit, press ko na. So nakalapat na yung kanyang mga panel, plastic hanggang ilalim. Okay. Yan, lapat na rin siya. Handle. Lapat na rin. Okay na yung kanyang mga sidings panel, sensor socket ng power window, okay na rin. Sa kabilang side, check natin. Lapat na rin siya. Okay. Then after ko siyang linisan at ikabit, in-applyan ko siya ng BS1. Pwede po yun. Shout out sa BS1. Driver side, okay na rin. Lapat na rin yung kanyang panel, power window main, at yung kanyang maitim na tela, malinis na rin after natin labhan. So okay na. Yan, lapat na. So ganoon lang mga kahimas ang patanggal nitong sidings at paglalabha at pagkakabit syempre. Then pagganahin natin yung kanyang power window, check natin kung nagana. Ayan. Okay, and driver side, ayan, driver side. So okay siya. Ayan, taas natin. Okay, then passenger. So nagana siya mga kahimas. Sa kabilang side, check natin. Okay. Then likod ng driver, ayan. So nagana siya. Okay siya mga kahimas.
go.